Grabe yung katas ng sibuyas, oh. Tingnan mo. Siguro anghang to. Sugar. Grabe ang press ba to? Oo, hindi pa talaga ano siya. Grabe talaga ang katas niya. Dagta talaga tingnan, ha. Gawin ko to yung ano, palaman ng hupya. Nag-request si Miray. Hupyang baboy daw. Samantalahin namin ngayon kasi walang amo pumupunta ng weekend. Samantalahin namin nga ano. Kasi ito na yung pagkakataon namin na magagawa ng mga gusto namin kainin kung walang amo pupunta kasi may time kami gagawa. Pero pag nandito sila, pag Lunes ang day off namin, tamad na gumalaw. Kasi galing sa trabaho, walang ganang gagawa. Pahinga na lang talaga. E ngayon, wala na. Ilang linggo nang walang punta-punta sila dito. Pati mga bata. E ngayon sigurado yun, hindi pupunta kasi sa nangyari nga na hindi maganda nung nakarang araw. Gawa ko ng ano, hupyang baboy as requested ni Miray para sa kanyang high blood. Hindi naman baboy yung baboy. Mantika. Ano lang? Ganun pa rin, dahil sa baboy. Unang gagawin ko yung palaman para pag nahiwa ko to, igisa ko dyan. Tapos yung mamaya, yun naman gawin ko yung ano, yung masa niya talaga na gawin hupya. Sabi ko na nga, anghang talaga to sibuyas to. Grabing katas eh. Kahit anong sibuyas, basta gawa ako ng ano, ng hupyang baboy. Kahit anong klaseng sibuyas, pulaman yan o ito puti. Ito yung ano, palaman muna. Yung kutsilyo ko maliit. Hindi ito pwede pang kusina ganito, pang ano lang ito. Ito hindi nagmamadali, pwede itong kutsilyo na to. Pero pag nagmamadali ka magtrabaho ng ganitong klaseng kutsilyo, bagal. Kailangan gamitan ng malaking kutsilyo kasi maano yun, mas mabilis ang trabaho. Sa atin nga walang kutsilyo. Anong manunun mga samurai pwede chop-chop ng mga sibuyas. Ito isang tasa rin to na ano, na sibuyas. Ito yung gagawin natin ng pangpalaman nga. Tapos dito na may kawali na naman dito, naka-prepare na. With isang tasang kahit anong mantika. Dati ginagamit ko ano, olive oil, kaya lang papait eh. Yan ano ko itong ano to siya, sunflower oil. Itoin lang natin itong sibuyas. Ito minute yung mantika, saka kumukulo-kulo yan, saka natin lagyan pa sa ano, ibang ano, ibang ilalagay sa palaman. Harina, asukal. Umpisa na siyang ano, kumulo. Lutuin lang muna natin to. Hindi naman yung ano, pagluto nito yung brown na brown. Yung parang ano lang siya, yung igisa lang siya pero wag yung pabutin ng brown kasi maluluto eh. Yung parang bugbugin mo lang siya sa mantika. Siguro mga 5 minutes or 6 minutes ang pagbabad sa mantika para magiging lalambot lang yung ano, sibuyas. Tayin natin yan, lagay ito sa ano to, dahan-dahan na apoy. Kung harina yata to, first class yata itong harina na to binili ni Miray. Magandang klase eh. Ilang tasa nga ba to? Meron akong mga kudigo nito para di magbago yung mga timpla ko. Dawat kahating ano to, harina. Tapos asukal. Balikan natin ulit dito. Nabugbog na yung sibuyas oh. Lagyan natin to ng ano. Sunod natin lagay niya yung asukal na ano. Isang tasa at kalahati. Uno. Kailangan ng kalahating asukal pa. Kalahating tasa. Ayun. Sabayin natin. Diba na wala yung ano, acidity niya.
Tapos ito, huwag patagalin. Baka mamaya magiging, ano bang tawag yan sa asukal na ano, caramelize. Dito pa ano. Lagyan natin agad ng ano niya, harina. Dalawang tasang harina. Dalawang tas at kalahati pala. Marami-raming palaman. Natutuyo siya. Lagyan pa naman natin ito ng gatas na fresh milk. Sinit lang muna natin ng isang tasa. Pag kulang, lagyan natin ng ano. Ngayon ako nakaulit gumawa ng video tungkol sa hopya. Matagal na. Yung bago lang ako nag-umpisa na mag-video-video ng mga luto-luto na hopya. Pangalawa ko na itong ano. Parang i-update lang natin yung mga ginagawa ko. Pagkahupya. Low heat lang tayo. Low heat. Yung bali ano siya sa palaman ko. Isang tasa pwede na yon. Yung mga ginagawa ko nito, ilagay ko sa description box ko yung paggawa ng palaman. Actually mayroon ako doon sa ano ko, isang video dati pa. So para ano, hindi na kayo pupunta doon sa isang video. Dito na kayo diretso sa video na to para di na kayo okay, pag pupunta kayo sa luma, andun, yun pa rin ang detalye nilagay ko. Pero ito, new edition na paggawa ko ng hopyang baboy. Lagay ko, okay na to, no? Lagay mo, Miray. Yung dati kasing ginawa ko parang sobrang liquid yun, no? Liquid. So, pwede na to. Ano? Ito naman, mukhang gaspang. Hindi. Hindi naman. Maganda talaga yung kawali na, no? Yung non-sticky kasi, ito kasi na dumidikit, eh. Yung iba naglalagay ng asin. Ako hindi na. Naglalagay ng asin. Ano ba naman yung isang kutsaritang asin? Diretso na ako hindi. Palamigin lang natin to tapos gawa tayo ng masa ng ano, yung panghupya talaga. Ang hupya, mga siguro 3 oras mayroon ka ng malulutong hupya. Gagawa ka ng ganyan na, no? Tinapay. 3 oras. Sigurado mayroon ka ng makain. Anong oras ngayon? Umaga pa lang dito, alas 11. I-timing ko to pang ano. Pang merienda namin mamaya. Gawin lang natin, pa-in-in natin to dito. In. Patayin na natin yung apoy. Palamigin ba? Diyan lang yan. Ito yung kodigo ko. Ginawa kong... Ito yung ano ko. Ginagawa ko ngayon yung kodigo ko. Nilista ko na lang yan para tingnan ko na lang yan. Dahil kagaya ng sa cellphone katitingin. Kaya sinusulat ko dyan sa may ano. Parang notebook. Ito 4 na ano to. 4 na tasa na harina. Ito yung unang dough gawin natin. Tapos ano pa din, 1 tasa nito na mantika. Sale pala yan. Tapos ito, 1 tasa rin na tubig. Kasi 1 cup na eksakto to eh. Hindi mura na. Hindi pala siya 27. Ano? Haluin natin sa kamay. Pamamagitan ng kamay. Yes. Ang kamay ko, naghugas ako noong nakarang linggo. Malinis kamay ko ah. Maya-maya ako naghugas dito kasi yung mga ginagamit ko, yung hugasan ko kaagad yan.
Kasi ayoko ng kalat. Ito yung pinaka ano, itong ano tawag nitong masa na to, ay ito yung parang base to siya sa ano, pangalawang, ito yung unang dough nga. Ito yung i-base natin mamaya sa pangalawang dough na gawin natin. So may mga option dito, asin pa din. Kaya lang ako, di talaga ako mahilig maglagay ng asin. So yung dough na to na 4 na tasa. Isang tasang cooking oil. Di ako gumamit. Dati ginagamit ko olive oil. Kailang iba yung ano niya eh. Yung ginagamit namin dito kasi virgin extra. Mas mapait yan. Kaya ano ko na hindi ko gamitin siya. Tapos isang tasang tubig. Ito yung first dough natin gagawin. Tapos optional, asin. Itong paggawa ng tinapay pag mas ka na experience mo lalo kasi pag kumakain ka ng hupya doon sa atin, yung umuwi ako doon, may hupya. O parang ganoon din ang lasa sa gawa ko. Hindi naman ito makailangan na masahin ng masahin kasi mamaya naman to, lalaparin natin to. Hindi siya dumidikit gawa sa mantika. Dumidikit sa kamay. Andiyan pa yata. Ha? Andiyan. So, sunod natin na to. Yan na ito dyan. Tago lang muna tayo dyan. Gawa tayo ng isa pang masa. Ito na naman yung dough 2. Yung pangalawa nating masa. Gawin natin ay dalawang tasa na ganito. Tagal na yan sila doon. So, alanganin naman to siya Hindi, tingnan natin. Alanganin kasi iwan ko pa to. Yung arena na to. Ubusin ko na lang. I-adjust ko na lang to. So, 3 tasa. 3 tasa yung natin. Sa dough 2. So, normal lang ginagawa ko nito is 2 kalahati talaga. Yung, di bali na. 3 tasa nito. At saka, asukal. Asukal 1 tasa na. Tapos sunod, ito ngayon, ito yung pinaka paborito sa mga may high blood. Mantika ng baboy. Mantika de cerdo. Ibig sabihin yan, mantika sa baboy. Gawin natin sa 1 tasa pa din. Ang iba nito gumagawa, yung ginagamit nila yung na-curious ako doon sa Pilipinas yung lard daw. Kung ano yung lard? Kaya pumunta kami doon sa may tindahan doon sa may SM Molino. Yun, 1 tasa to ha. Kaya nagtanong talaga ako doon kung ano yung lard. Yun pala yun. Nakita ko na siya. May kahawig na sa purma sa mantika ng baboy. So gawin ito. Kamayin ulit hanggat mahalo lahat. Ito yung ganitong maghalo sa pangalawang dough. Di ito ko naiirita. Kasi dumidikit sa kamay. Hindi ayaw kong magmasa ng ganitong dumidikit sa kamay kasi naiirita na ako. Pero may oras kasi yan. ha?
Baka di natin alam kung nagkarga pa yan dyan o ano. Magkarga pa yan o walang urat. May ano na. Lagpas na sa oras nila dyan pag ano, magpapahinga sila. Ang mga 30 minutes o 15 minutes. Kanina kayo sa magaling na ano? Tulog yan. Pahinga yan talaga. Saan galing yan, pagod yan. Tapos kay Pasuyo ito patago. Hanggat mahalo natin tong ano na to, masa na to. Actually dito siya masa. Ito yung ilalagay natin dun sa base na yun, no. Mamaya ilatag natin yan para maano nyo, makita nyo dito sa ibang bansa pagka ano ka. May mga gusto mo talaga. Mayroon na mabili dito sa ano nga. Kami nga dito nakabili kami dito sa hindi nga kami sa mismo kapital ng ano, Espanya. Ano kaya yung pag nasa kapital ng Espanya, palagi ko nandun lahat yung ano. Nandun lahat yung mga produkto ng mga Pilipinas. Kasi doon nakapunta kami dati doon sa may grocery ng ano, ASEAN country. Oh, mga ASEAN country na ano, mga pagkain nandoon lahat. Pilipinas, India, Japan. Isa nandun lahat yung mga produkto. Ang laking grocery. Saan? Sa baba? Pumunta dito? Saan pumunta? Saan pumunta? Sa baba? Kasi nandiyan yung truck ng ano, truck ng turo. Madaling araw yung dumating bago mag alas 4 eh. Mga alas 3 na ano ko sa cellphone yung tinignan ko. Wala. Kasi narinig ko nga dumaan kasi tumahol si ano, yung dalawang aso. Kasi sa labas nga kami natulog. Ano sila, mga alas 3:58 naramdaman ko yung truck. Di ba sinabi ko sa'yo, Miray? Yung kung nandyan yung truck, di mo yata naramdaman eh. Kanina madaling araw. So pag ang resulta ganito na yun, no? Pagka nahalo-halo mo siya, ito na yung resulta. Parang namumuo. Ganito yung purma niya na, oh. Alam niyo kung bakit nagaganito to? Gawa doon sa mantika at saka asukal na inilagay natin. Nahalo sila ng ano sa arena. Ganito. So ito yung ibubudbud natin doon sa may dough na to. Okay na to siya. Okay, imagine. Wala pa ko isang oras gumawa nito. Pati palaman. Pwede na to. Pagkatapos ito, pwede na to i-bake ng mga alas 12. Alas 12:30. Ayan, may matting na ako dito naka-prepare. So dito natin ilagay ito. Ito yung minasa natin kanina. Yan. Ito yun natin. Diyan na muna kasi meron pa dito. Tapos i-rolling pin natin. Lagyan natin ito dito sa gapal. I-rolling pin natin ito. Yung manipis ang ano nito. Gawa. Kaya inuna yung palaman, yung doon kanina, kasi para pag gumawa na tayo ng hupya, malamig yung ano, palaman na yan. Pangit naman pag nauna yung ito, tapos gagawa ng palaman, ang init, ilagay. Pero i-rest ko yan. Ito? I-rest para, ano, 30 minutes naman ang rest nito eh. Hindi naman ito kagaya yung gumawa ng mga ipaalsahin mo talaga. Wala itong paalsa-alsa eh. Mga na nasa hopya, di ka nagpapaalsa. Mag-rest ka lang ng ito. Pag natapos to, i-rest mo lang siya ng 30 minutes. Yun yung ano, pinaka paalsa na, pero di naman talaga na ito maalsa eh. Wala. Nikot ko po para dito kasi makapal.
Di balik kung lalabas dito sa ano, malinis naman tong ano ko lamisa. Nilinis ko rin ito nung nakarang taon. Taon, linis. Ilang hupya nga ito na gawa, pwedeng gawa. Try, depende sa ano, pagkakap. Maganda lang yung arena na yan kasi ano, linis ang ano. First class nga po. First class na arena to kasi baka si buwangan dyan. Wala sa right ko. Yan. Rolling pin kung ito kailangan. Ito yung pangalawang do. Ganyan ang ginagawa ko. Dito ako mag-usipan. Ulit na ako dito banda. Ulit. Dito na ako magsimula. Ito yung hupyang ano. Pambahay lang talaga to. Kalat-kalat lang para mamaya ilatag natin ito ng sa pamamagitan ng kutsara. Yan. So ito yung kutsara, pipisain natin itong mga to. Dati nung hindi pa ako gumawa ng hupya, nanood din ako ng mga video. Siyempre sa YouTube, kasi gusto ko nga gumawa ng ano. Sino yun? Narinig ko yung apak-apak ni Puro. Kasi gusto ko nga kumain ng hupya. Kasi gusto ko naman talaga itong pagkain na to. Naka-interest ako na maggawa nito noong panahon din ng pandemic. Tapos ng pandemic hanggang na ngayon na parang nasanayan ko na rin pag walang amo pupunta gumagawa ko nito. So pinapanood ko yung video na paano gumawa ng hupya. So ang daming mga video na pinapanood ko. Mayroong mga video na sandali lang sila gumawa, mayroong video na parang nahirapan ako kung paano kaya yun. Ano kaya talaga nung pag gumawa ng hupya, parang matrabaho So, yung medyo di ako na-complicated sa mga video niya, doon ako sumusunod. Tapos, dinagdagan ko na lang, yung na-experience ko na rin itong gumagawa, dinagdagan ko na lang yung paano pagproseso. Yun na, hanggang ngayon, mga ilang taon ko na itong ginagawa, mga 3 years na higit na. Gumagawa ng hupyang baboy. Madalas ito ginagawa ko. Yung gagawa na rin ko ng isang beses yata ng hupya na munggo. Kaya yung munggo, iba rin yung kaya procedure kasi bilog-bilogin mo ito kasi iba na naman to. Pero mas masarap kasi ito kaysa munggo. Kaya ito yung pinupursige kong gumagawa ng ganito. Di nga lang ako nakagawa doon sa sa atin nung nagbakasyon kami kasi wala naman kami doon oven. Kung may oven lang doon, gusto kong gumawa para matikman nila. Saka na lang, pagka napakasyon ulit, kung makabili kami ng oven doon, kaya namin bumili ng oven, try ko gawa doon yung mga tinapay na ginagawa ko dito. Yun na kaya hindi ko matimingan yung pandesal. Matrabaho to, ganito na. Pero challenging. Saan yung mga makikita naman yung kung wala pa yung pahira ng ganito, makikita naman So doon ilatag-latag ganyan, pisain. Ayan Kasi pag napisa mo na yan sila lahat, mas madali na siyang
ilatag. Ay. Mas madali mo na siyang papuntahin kung saan mo gusto sila i-ano. Dito medyo makapal, ito. Kaya maganda nito. Halimbawa, ito lahat, mag-umpisa ka dito banda. Ganyan. Para hanggang pababa ng pababa. Hindi yung tapos ganyan. Yung pag-umpisa, na pagpisa ng mga yung sikando, pwede yon. Pero ito ngayon, na parang ipipinis mo na siya. Ayaw ko na yung rolling pin kasi ang rolling pin ito na ano, dumidikit. Naranasan ko na ito, dumidikit ang rolling pin ito. Na ano to, na tawag niyan. Ito na yung itim, ano to. Nangyari dito. Pag ang rolling pin kasi dumidikit, nababaklas to siya. Kaya ginawa ko kutsara na lang. Although matrabaho, pero ang trabaho naman, pulido. Yung ganito mahilig tayo, no? Kumakain ng, may kahiligan ka mga pagkain na, no? Pag-aralan ako, pag-aralan ko talaga yung magawa ko ng, ano, yung bibingka, mga ano pa. Pinag-aralan ko yan. Ising na rin gusto rin yung magawa ng, ano, yung, ang gusto rin ginagawa niya yung, ano, yung kamuting kahoy, yung tawag niya. Kasama cake. Sarap yun. May pasalubong si yung pinsan ko lang sila ni Bini at si ano, TI. Masarap din yung pasalubong nila. Yan, latag-latag natin to. Kasi parang minsan parang tayo naglilihi. Gusto mong kumain ng ganyan. Imbis na pwede ka namang gumawa, tapos maghanap ka pa talaga, bibili ka kung saan ka makabili. Tapos pagka ano, meron kang mga raw materials na lang na gagawin, ikaw na lang gagawa. Lagay ko na ano ko na siya. Na kalat ko na siya dito. Yung naman to kailangan perfect na perfect kasi i-ano naman to, i-roll pa to eh. Ayan. I-roll natin. Ano pa rin slide doon? Iiwan na, ganyan na. I-roll natin to dito, ganyan. Manipis. Kalimutan ko rin kunin. Ganyan. Luluputin. Saka ipantay ito mamaya. Huwag kayong ano, magputol ng putol ka tapos itapon, wag. Sayang. Di ba kasi para sabihin perfect gumawa. Yung mga sobra-sobra ni ano na tinatapon, ako hindi eh. Naman yung ginagawa ko yan, ganito yung ginagawa ko para di sa ano, hindi ko magtapon ng mga ganyan. Yung ano, yung mga ibang gumagawa ng video, hindi nga nila pinapakita lahat yung ano, proseso. Eh, kung nakita nyo, di ba? May mga itim-itim, tinatapon ko. Eh, at least, kita nyo na kahit pag gumawa ka ng pagkain, kahit gano'ng kalinis yan, meron talagang mga hindi ka nais na makita natin dyan. Bakit sa mga restaurant, akala nyo ba sa mga restaurant malinis na sobra yan? Hindi ah. Lalo pag may waiter na. Manda kayo sa waiter, kasi ang mga waiter yun ang nagbibigay ng pagkain nyo. Hindi nyo alam kung ano mga ginagawa nila yan. Kung nakikita ko yan, mga waiter na ano dito. Yung mga pinagagawa nila, hindi ko lang sabihin. Unang-una sa mga waiter, maghingi ka ng ano, kunyari, bigyan mo ko ng ano, soft drinks na may ano, may lemon. Alam niyo ba ang lemon, galing sa puno yan, di yan hinuhugasan pagdating sa palengke o kaya sa supermarket. Ang mga waiter yan, tsak-tsak na lang yan sa ano yan, sa mga lemon, tapos lagay sa baso, walang hugas-hugas. Putulin ko to para palamigin natin ng mga 30 minutes. Lumagpas sa lamisa, no? Ayan. Mayroon pa ditong itim. Another langaw. Nakita ko sa arena kanina. Itim. Ito lang pinansin. Siguro din yun na.
mahaba na. Sa mga 1 meter. Ganun. Putulin ko to siya para magkasya dito. I-roll ko yan dyan. Buong ganito, hindi ito kasya sa rep. Putulin natin dito sa gitna. More or less kalahati. Ayan yan. Tapos i-ano lang natin. Isara ito ulit. Isara dito sa dulo. Para yan. More or less na ano, sa Espanyol pa, mas o minus 30 minutes ang pahinga nito. So para di magdikit, gawin nito ay ganyan. Para di siya magdikit ng dalawa. Ganyan. So ito isa ganyan. Para pag pagbukas, problema ka naman para tanggalin. Ayan. So ilagay natin sa rep ito. For 30 minutes. 30 minutes. Ito kasi pinapalamig para mamaya pagka abot ng 30 minutes kunin natin siya dyan, tapos gawin natin na ano na siya, iputol-putol natin para magiging purpang hopya na. Ito na, gawin natin ito sa ano, putol-putulin natin ito. Yan lang muna, satakpan natin yan. Pero dito mga guhit-guhit, ito yung pinaka-guide ko na. Tayo ako, hirap. Alam ito, hopya na to. Kasi ano, sa kilo pala, sa kilo lang. Hindi, apat na to. Parehas lang. Iba. Ayan. So ito may maliit na tira. Sama dito siya. Ito. Samahan din dyan. Ayan, bilog-bilog. So patapos ko ito ng ano bago mga siguro ano oras na. 12:35. Di sana naman ano ito. Haluto ito mga alauna media. O bago mag alas 2. Eto, hopya para empanada. Hirap pa may maglihi. Request ng hopya. Yung dating ginawa kong ano, palaman ng kailan na yun, huli ko nagawa ng hopya. Mga 2 linggo na yata yun. Higit na. Nakita ba? Mas maano yun? Basa. Hindi mo siya pwede ano. Hirapin i-ano. I-roll. I-roll. Bilugin. Kasi talagang basa. Dos hopya. Ang hopya mas gusto ko kainin to pag bukas o mga 2 araw na. Mas masarap. Doon mo na malasahan ang hopya. Dati yung ano ka, ganito, hirap ganitohin. Pero mulusot sa ano, sa masa. Tapos nag-imbento rin ako magmasa. Yung masa na inimbento ko kung yung pabalik-balik ang tope tapos i-rolling pin ko. Hindi ko type yung ano, palalabasan. Kaya ito na lang yung estilo na to talaga. Tapos na pag ano, nahulma na siyang ano, hulma ng hopya, 36 piraso. Nilagay ko to sa taas ng ano, kahira ng ano niya to. Itlog. Oh, itlog, yema. Yema na sa atin, ano? Yung yellow lang para pagka ano na to sa naluto, may kulay sa konti.
Pwede ko na kupitin siya. Pwede na ko dito mag-negosyo dito ng hopya. Sa Pilipinas, ang pinaka-popular na hopya doon yung tipas. Yung dito, gagawa ko ng pangalan ko ng akin na tipak. Tipak hopya. Pangit ang pangalan, hindi siguro mabinta. O yung tipas, yan yung talaga, yung pandaya dati na Diba, in-interview sila. Sigayro talaga dati na... Yung lasa niya, parang masarap dati talaga. I-bake ko to siya. I-bake ko to. I-oven ko na to siya. Ngayon. Di siya pare-pares ang laki. Okay lang. Pang ano naman to. Pang ano lang namin to. Pang kain nyo. Pang mirinda ngayong hapon. Yung oras na yan. Alas 2:15. Alaw na 15. Okay lang yan. Hindi siya pare-parehas ang hugis. Hindi ko naman ito tinimbang kasi. Tapos pagbalik, pakita ko sa inyo pag naluto na. Tapos ang video. Magbabay na rin ako nun. Pagbalik nito. Pakita ko lang sa inyo pag naluto to. Ang urno wala dito. Wala kaming urno dito eh. Yung oven pala. May oven dyan, kaya lang di yan nakakaluto ng... Taas lang. Baba. Oo, di yan di yan pang bake talaga ng oven na yan. Doon ko tuluto sa kusina. Yung bus namin. Doon sa i-travel ko pa to ng mga 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes? O 1 minute? Wala. Wala pa? Di pa abot? So, ito na yon. Ano to siya? Before, mamaya, after yon. Picturean ko to. Isa pa. Ayan. Balikan ko na yung yung nasa loob ng oven kung okay na kaya yun. Naka 15 minutes na inurasan ko. Hindi ako sa bahay kasi 15 minutes ako dito magkantay. Hindi magkantay ito. Masarap ang hangin pero mainit yung singaw. Mainit yung... Alam nyo, parang lang reklamo ko sa init, no? Kasi ayaw ko talaga nga ng init. Ito na ako sa kusina. Hello, hopya! Kumusta, hopya? Ayan siya, oh. Amoy hopya na nga. Ayan na. 15 minutes. Well, 20 minutes na siya. 20 minutes ko ito nakabake. Ayan na. Tapos nilagay ko dito sa 180 Fahrenheit. Tapos taas at sa kababa ang minute niya. Ayan, okay na. 20 minutes ang baking nito. Baking. Ang pagbe-bake. Ang pagluluto ba. So, hanguin na natin to. Dali natin sa bahay. Ang init. Uy, subabit pa ako. Ang init, ang init, ang init, ang init, ang init, ang init. Ang init, ang init. Ha, grabe. Basta makapag-vlog lang talaga. Ang init. Ang init ng bandiha. Lech, talaga lech. Ayan na, yung hopya ko ngayong araw na to. Ayos. Tingnan nyo. Ayan siya. Pantay naman ang pakaluto, no? Makintab siya. Tingnan kasi sa itlog. Ayan, no? Yun lang. Yun lang. Hopya na gawa sa tipax. Hindi tipas, tipax. Ay, merinda yan mamaya. Palamigin mo na yan dyan. Para mamaya pwede na ilagay. Pero ang gusto ko yan sa hopya na yan, yung bukas o sunod na araw. Yung mga 2 araw, 1 araw na lumipas. Masarap kainin yun. Pero pag init, hindi ako dyan. Diba ang ganda tingnan? O siya, dito na lang ako. Dito na lang kami. Maligayang hopya po.